Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halos sa oras na ito, Joe Zhao kawayan biglang ugoy, sa susunod na segundo, na may kawayan anino nanginginig sa parehong oras, ilang mga anino din biglang tumama Aaron. Aaron lamang ng isang paglaban, susunod na segundo. Brush, brush, sa buong paligid ng kawayan ay biglang lumipad mula sa hindi mabilang na matalim na kawayan na kasing laki ng kawayan, tulad ng ulan mula sa buong paligid. Pagbigyan mo ako, isang malakas na inumin, ang buong tao ay pinilit na buksan ang maskara ng enerhiya upang labanan ang pagbutas ng kawayan. Umuungol. Bigla na lang, ang nakapalibot na kagubatan ng kawayan ay biglang naging hindi mabilang na mga kawayan, sabay-sabay ding tumama. 3,000, anong gagawin natin? Sobra, tumakbo ka. Direktang hinawakan ni Han Sanchen si Ivory sa kanyang kamay, bitbit si Chanwo sa kanyang kaliwang kamay, at ginamit si Taisho Shenbu para basbasan siya. Inaatake niya ang lalaking kawayan habang pasulong. Sa sandaling dumampi ang apoy sa langit, ang mga taong kawayan ay sinunog at pinaikot-ikot sa isang bola. Ngunit sa sumunod na segundo, namatay ang apoy sa langit, at muling tumayo ang mga taong kawayan. Aaron, baka organ. Ivory sa oras na ito ang apurahang boses ay tumawag ng paraan. Naalala ni Han Sanchen na sinabi ng master na ang isla ay puno ng mga organo. Mahirap kung hindi siya aasa sa mapa. Sa pag-iisip nito, muling tiningnan ni Aaron ang mapa sa kanyang isip. Hindi nagtagal, may liwanag na ruta sa kagubatan ng kawayan sa kanyang isip. Kapag naglalakad si Aaron sa rutang iyon, hindi siya pamilyar, ngunit gaano man kakilakilabot ang anino ng kawayan at ulan ng kawayan na palaso sa labas, nagulat si Aaron nang makitang hindi siya nasaktan. Ang mga anino ng kawayan ay tila bulag at mabangis, ngunit sila ay palaging dumadaan sa Aaron. Ang mga kawayan na palaso na tila nasa buong kalangitan ay walang patay na anggulo, ngunit hindi sila maaaring bumaril sa Aaron. Sa karanasang ito, si Han ay nakatagpo ilang organ, ngunit lahat sila ay nasa panganib. Nang madaanan niya ang huling kagubatan ay bumungad sa kanila ang magagandang bahay sa di kalayuan. Hindi man mataas ang bahay, ang momentum ay hindi kasing lakas ng palasyo, ngunit mayroon itong sariling panlasa. May isang uri ng kakaibang nakakalibang na ulap at ligaw na crane, ngunit mayroon ding isang uri ng sukularidad. Nagkatinginan sila at naglakad patungo sa bahay. Gawa sa white jade ang front room. Ito ay halos 10 metro ang taas. Hindi ito engrandi, pero medyo formal. Sa likod ng puting bahay na bato, may umaagos na batis, mahaba at maganda ang agos. Mahigit 12 ng puting kawayan na bahay ang ipinamahagi sa inyo. May mga lawa, hardin ng gulay, sapa, o hardin sa harap ng pinto. Magkaiba sila at kakaiba. Ito ay isang magandang lugar. Napabuntong hininga si Ivory. Oo, Aroy. Nang bumagsak ang boses ni Aaron, biglang, isang mahinang yabag ang tumunog, at biglang tumakbo palabas ng inner room ang isang matandang babae na mga 70 anyos. Nakasuot siya ng puti, may badge sa dibdib at walang kamatayang mga karakter, na tila uniforme ng Xianling Island. Nang makita niya sina Aaron at Ivory, natigilan siya.
Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay biglang nahulog sa singsing sa kamay ni Aaron, at sa isang plop, siya ay direktang lumuhod sa lupa. Nakita ng matandang babae ang may-ari ng isla. Natigilan din sina Aaron at Ivory. Hindi nila akalain na may mga tao sa Sianling Island. Lola, bumangon ka na dali. Hindi ako may-ari ng isla. Mabilis na bumangon si Aaron para tulungan ang matandang babae. Walang ibang makapasok sa Sianling Island maliban sa nagmamay-ari ng token ng leader namin na si Sianling Shenjia. Ayon sa rules ng Sianling Island, ang may Sianling Shenjia ay ang leader ng Sianling Island. Pagkatapos, sa tulong ni Aaron, tumayo ang matandang babae at hindi maiwasang tumingin sa langit. Napaluha siya, may mga mata ang Diyos. Akala ko hindi na ako makakakita ng inapo ng isla ng Sianling sa buong buhay ko. May mga mata ang Diyos. May mga mata ang Diyos. Nga pala, Isla Master, pasok ka. Kasabay nito, kinuha ng matandang babae ang Aaron at naglakad papunta sa harapang silid. Sa malaking kwarto, napakalaki ng espasyo at puno ng antigo. Sa magkabilang gilid ng mga dingding ay may mga istenteng bato. Sa isang gilid ng mga istenteng bato ay puno ng mga libro, sa kabilang panig ay puno ng mga kabinet ng gamot, at sa gitna ay mga upuang bato. Dinala ng matandang babae ang Aaron sa loob ng silid at pinaupo siya. Pagkatapos ang buong tao ay nakatayo sa tabi ng masunurin, ngunit ang mukha ng matanda ay puno ng saya at pananabik. Master of the Island, bagamat wala pang mga kaapu-apuhan na nakabalik mula sa Sianling Island sa loob ng mga dekada, ang matandang babae ay nagpumilit na linisin ito. Nasiyahan ka ba? Nakangiting sabi ng matandang babae. Tumingin si Aaron sa paligid. Bagaman maraming pader na bato ang nabautizemuhan sa edad, at may ilang mga marka ng kutsilyo at anino ng espada, ang buong bahay ay napakalinis. Granny, very satisfied. Salamat. Pasasalamat na sabi ni Han. Kung nasiyahan ang may-ari ng isla, matagal nang naniniwala ang matandang babae na may babalik sa Sianling Island maya-maya. Kaya naman, araw-araw ay pinipilit ng matandang babae na maglinis dito, ngunit inaabangan niya ang araw na ito. Masayang sabi ng matandang babae. Siya nga pala, Islander, ayon sa mga patakaran, bawat Islander ng Sianling Island, pagkatapos magtagumpay, ay pupunta mismo sa underground temple para kumuha ng mantle, at pagkatapos ay hahayaan ka ng matandang babae na dalhin ka doon. Sabi ng matandang babae, mabuti, tumanggo si Aaron. Sa isang ngiti ng kaluwagan, gumawa ng kilos ng paanyaya ang matandang babae, na inakay sina Aaron at Ivory sa bulwagan at hanggang sa likod bahay. Sa pamamagitan ng mga patong-patong ng mga bahay na kawayan sa likod bahay, ang tatlo ay dumating sa dulo, kung saan ang mga tambo ay kung saan-saan. Nang buksan nila ang mga tambo, mayroong isang malalim na bukal, at sa dulo ng malalim na bukal ay may mga tambo. Sumunod po kayo sa mga hakbang ng matandang babae, kung hindi, anong mangyayari? Aaron, kakaibang paraan. Nakangiting pinulot ng matandang babae ang isang bato sa lupa at inihagis sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, nang pumasok ang bato sa tubig, walang tunog ng tubig sa kanyang imahinasyon. Sa halip, may buga ng puting usok. Ang bato ay natunaw ng tubig. Hindi maiwasan ni Aaron at Ivory na tumingin sa fossil ng enerhiya ng tubig. Kakaiba talaga. Ito ay mahinang tubig, lahat ay maaaring baguhin. Ang matandang babae ay malumanay na ngumiti, ngunit tumalon sa tubig. Agad nilang gustong huminto, ngunit napag-alaman na pagkatapos tumalon ang matandang babae sa tubig, walang eksena sa pagpihit ng bato. Sa halip, tumayo sila sa hangin na may alon ng tubig sa ilalim ng kanilang mga paa. Island Master, sundan mo ako. Dahil doon, mabilis na sumulong ang matandang babae. Aaron ay hindi rin masyadong nag-iisip, hawak si Ivory, pagkatapos ay ayon sa bilis ng matandang babae, humakbang sa tagsibol. Kakaiba ang takbo ng Taisho Shenbu, ngunit naunawaan ito ng Aaron ng napakabilis, hindi pa banggitin ang takbo ng matandang babae. Bukod sa kinakabahan sa simula, ang Aaron ay higit na madaling gamitin. Anong meron, di ba? Bumaba ka dito, tingnan mo, ang Aaron ay mabilis matuto. Maganda ang mood niya. Pinagbiro niya si Ivory sa kanyang mga bisig. Oo, ang iyong mga kamag-anak, syempre, halika dito. Inilibot ni Ivory ang kanyang mga mata at matamis na sinabi. Mga kamag-anak ko, mahina ang tubig, Aaron,
Ang pangalan mo ay Aaron, ito ay mahinang tubig, ngunit hindi ito kamag-anak. Hindi napigilan ni Ivory ang pagtawa. Aaron, hindi, mula sa isang asawa, hindi mo ba naisip ang biro na ito, malamig? Sa sandaling ang boses ay nahulog, ang Aaron ay nakatapak din sa huling grid at matagumpay na nakarating. Sa oras na ito, ang matandang babae ay itinulak ang tambo. Pagkatapos ng tambo, may isang kuweba na may puting jade na bato sa kuweba, dapat ang susing butas para mabuksan ang pinto. Island Master, ito ang pasukan sa templo sa ilalim ng lupa. Kailangan mo lang ilagay ang singsing dito at magbubukas ang tarangkahang bato. Sabi ng matandang babae at tumayo para umalis. Bilang isang taga Xianling Island, alam niyang hindi nakikita ng iba ang ipinagbabawal na lugar sa isla, kaya plano niyang bumalik muna. Ang Aaron at sinabi ito ayon sa ipinagbabawal na mantra ni Han Xiaojiao. Ang singsing ay biglang naging susi sa maliit na butas sa pinto, at binasa ang susunod na ipinagbabawal na mantra sa turon ni Han Xiao. Ngunit ayon kay Han Xiao at sa matandang babae, dapat ay bumukas na ang tarangkahan ng bato sa oras na ito, ngunit hindi ito gumagalaw ni Aaron, kaya naisip niya na ang ahensya ay masyadong luma at nabigo ang ilansa. Mga ito. Sa sigaw ng sakit, hindi naintindihan ni Aaron ang nangyayari. Bumagsak ang buong tao sa lupa, at napakalaki ng impact. Halos patag ang buong puwitan. Anong problema? Kakaibang naramdaman ni Aaron ang kanyang ulo. Master of the Island, hindi pa inalis ang pagbabawal. Ang matandang babae, na nagulat sa mga sigaw ni Aaron, ay tumingin pabalik sa bilog ng enerhiya sa paligid ng bundok at hindi maiwasang magsabi ng nagmamadali. May mali ba sa procedure? 3,000, may naaalala ka bang mali? Ivory Road. Hindi. Sumimangot si Aaron, natukoy niya ang sarili niyang mga hakbang, dapat tama. Lumapit ng ilang hakbang ang matandang babae, inilabas ang susi at tinitigan itong mabuti saglit. Hindi niya maiwasang sumimangot. Ito talaga ang fairy ring ng Xianling Island. At saka, kung makapasok sila sa Xianling Island, hindi dapat peke ang singsing na ito. Pero bakit hindi bumukas ang tarangkahang bato? Island Master, bakit hindi mo subukang muli sa ibang araw? Hindi ito maintindihan ng matandang babae, kaya't si Aaron na lang ang kanyang nakakausap. Marahil ito ay isang hakbang o mali, ngunit nangangailangan ng oras upang suriin. Tumanggaw si Aaron, well, anyway, mayroon akong mas mahahalagang bagay. Dahil doon, tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang puwet at nanlulumong tumayo. Bumalik ulit ang tatlo sa bahay na bato. Hiniling ni Han Sanchen ang matandang babae na magpahinga, at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa tauhulan. Isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagbabalik sa Xianling Island sa pagkakataong ito ay ang pabalaykan siya para ilibing. Dahil hindi natin mabuksan ang palasyo sa ilalim ng lupa, dapat muna natin siyang ipadala sa lupa. Tumanggo ang matandang babae at yumuko ng 3 beses sa urn ng matandang babae. Pagkatapos nito, hiniling niya sa Aaron na maghintay sandali, at pagkatapos ay dinala niya ang kandila ng Yuanbao at ang pala upang hukayin ang libingan. Sinabi niya na pagkatapos umalis ang matandang babae, bumalik siya sa kanyang silid, na ang tanging paraan para makita siya. Gamit ang kandilang Yuanbao, si Aaron, na may hawak na urn, ay naglalakad sa kagubatan ng Peach Blossom at sinusundan ang ruta ng memorya sa kanyang isipan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang nag-iisang libingan sa kagubatan. Ang nag-iisang libingan ay malinis at isang bagong monumento ang naitayo. Dapat itong gawin ng matandang babae. Pagkatapos yumuko sa harap ng libingan ni Shigang, kinuha ni Han Sanchen ang isang pala, nagtayo ng bagong libingan sa tabi ng nag-iisang libingan, at inilibing ang kahon ng abo ni Shippo. Master and mother-in-law is here. Aaron, ang apo mo, ay inilibing na kayong dalawa. Sana ay malibing na kayo ng mapayapa. Dahil doon, tiningnan ng Aaron si Ivory. Lumuhad si Ivory, sinindihan ang kandila, sinindihan ang ilang Yuanbao, lumuhad, sambahin sila. Tumanggaw si Aaron at sinunog ang ilang Ming paper at Yuanbao. Shigang Shippo, magpahinga ka na. Tapos sinasabi, Aaron mabigat sumuko 3 ulo. Ngunit nang si Aaron ay katatapos lang magkawtaw, sa oras na ito, ang lupa ay biglang yumanig, at ang libingan ni Shigang sa kanyang harapan ay biglang sumabog. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po.